Sa loob ng daang-daang taon, ang mga tausog ay may sarili ng kalayaan at independeng kaharian. Ang tinatawag na Sultano ng Sulu, kung saan itinatag noong 1457 at nakasentro sa Sulu, ang kabesa ng Sulu. Isa sa mga naging gawain at paraan ng pamumuhay ng mga tribo tausog ay ang pagsasaka at pagtatanim ng mga gulay at isa rin ang pangangaso at pangingisda. Ang kwentong ito ay tungkol sa kung paano pinaglaban ng tribo ang kanilang pamumuhay at karapatan na angkinin ang kanilang nasasakupan sa kamay ng mga mananakop. Mga katribo, bilisan natin kasi tinawag na tayo ni Dato Abdul. Sa gawing ito, ang kanilang pinuno na si Dato ay agarang nagpatawag ng pagtitipon. Pinuno, pinatawag niyo daw kami. Oo, doon tayo sa kubo. Dito na ba ang lahat? Dito na. Andito tayong lahat, nagtitipon-tipon upang pag-usapan natin ang ating mga pinaglilingkurang ninuno. Dato, paano nga ba nabuo ang ating tausog tribo? Ang ganda ng islang ito. Sakupin natin to. Tara! Sino itong mga to? Mga tribo! Mga tribo! Pinuno! Mayroon akong nakita. May mga bagong salta ang ating isla. Sino sila? Tara, puntahan natin. Sino kayo ha? Anong paka nyo dito? Maganda ang inyong isla. Balak na misa ako dito. Di kami papayag. Paglalaban namin ito! Lalaban kami! Kung sino ang mananalo, siya ang may mag-aari ng islang ito. Matapos ang manugong laban sa pagitan ng dalawang panig, nanaig ang tribo ng tausog na ipaglaban nila ang kanilang isla, kanilang pamumuhay at pati ang kanilang nasasakupan. Dahil dito, dumaan ang maraming taon, iba't ibang henerasyon. Nagpatuloy ang kanilang pamumuhay, mas lumaki ang kanilang sakop at mas lumago ang kanilang buhay. Maraming mga tradisyon at kultura ang kanilang naibahagi at hanggang ngayon patuloy pa rin ito kahit sa makabagong henerasyon.